Ako nga pala si Philo Teo. Pero Teo na lang ang itawag niyo sa akin. 33 years old na ako pero itong kwentong ibabahagi ko sa inyo ay nangyari noong ako ay 27 years old pa lamang. 6 na taon na ang nakalilipas pero sariwang-sariwa pa rin sa alaala ko ang lahat ng mga pangyayari. Nararamdaman ko pa rin ang lahat ng sakit, saya at pagmamahal na naibuhos ko sa ngalan ng pag-ibig. Hayaan niyong ipakilala ko muna sa inyo si Tin, my one great love. Nabuo ang love story namin noong nasa kolehiyo pa lamang kami. Nagsimula ang lahat sa tuksuhan ng barkada hanggang sa nauwi na nga sa totohanan. Sobrang mahal namin ni Tin ang isa't isa. Nagkakasundo kami sa halos lahat ng bagay. Sa napakaraming pangyayari na nagdaan sa buhay namin ni Tin, ay magkasama kaming dalawa. Sa halos lahat ng selebrasyon, sa halos lahat ng pagsubok, ay hindi kami magpaghihiwalay. Si Tin na yata ang babaeng pinangarap ko na makasama habang buhay. Pareho kaming nangarap na tumanda na magkasama. Pero katulad ng ibang love stories, nagkaroon din kami ng ending. Pre, ano na? Kaya ba today? Ang tagal mo naman dyan eh. Eto na nga, masyado ka naman nagmamadali. Pasensya ka ang tropa natin, tol. Gutom na eh. Halata nga. Oh, yun na yung request mong instant noodles, boss amo. Akin na nga yung remote. Ang mura rin yan? Oh, ito pala magandang palabas eh. 어떤 새끼가 나 쳤냐고! Wow, di mo naman sinabi, mahilig ka na rin pala manood ng K-drama eh. Hindi, magaling kasi talaga umati ang aktor na yan. Lodi kaya yan. Lo, dati naman hindi ka mahilig sa mga ganyan ah. Puro anime ka nga lang dati eh. Ganun talaga. Nagbabago ang tao. Sus! Ang sabihin mo, natuto ka manood ng mga ganyan nung kayo panitin. Kaya yan tuloy. Minana mo na sa kanya yung pagiging mahilig sa K-drama. O ano ngayon? Masama? Hindi ka ba nakokornihan, tol? Lo, anong corny dun? Naku, sinasabi ko sa inyo. Kapag naumpisahan nyo na rin manood ng mga ganito, maa-addict na rin kayo. Ang gaganda kaya ng mga palabas nila. We, nagagandahan ka sa mga palabas? O baka naman namimiss mo lang yung mga ginagawa niyo dati ni Timmy? Yun pala ang rason eh. Tigil-tigilan nyo nga ako. Pero pre, mahal mo pa. Sure yan, si Teo pa. Grabe ma-inlove yan Boss Teo, mapagmahal. Lakas din ang trip nyo eh, no? Ano, mag-uungkatan ba tayo dito ng pass? Oh, ba't di mo masagot yung tanong namin? Ang simple-simple lang ng sagot eh. Oo, hindi lang eh. 4 months na kaming break ni Tin. Kung ano man yung meron kami dati na yun, gets nyo? Past is past. Pero tol, sayang kasi kayo eh. Bagay na bagay kaya kayo. Tsaka, ang tagal nyo rin magkarelasyon, 6 years. Akala talaga namin kayo na magkakatuluyan eh. Wala eh. Anong gagawin? Pero aminin mo, tol, namimiss mo, no? Ewan ko. Siguro. Siguro naman. Kahit gaano na kayo katagal na hiwalay ng tao, kung minahal mo, mamimiss at mamimiss mo pa rin, di ba? Sa bagay. Kaso paano yan? Balita ko, minanliligaw na raw kay Tin ah. O di, hayaan mo siya. Kung saan siya sasaya, di suportahan na lang natin. Okay lang yan tol. Andito kami para damayan ka anytime, anywhere. Damayan pinagsasasabi mo dyan. Hindi naman ako broken hearted ah. Kayo lang naman tong ungkat ng nakaraan. Sus, kahit di mo aminin, alam namin kahit papano, nangihinayang ka pa rin kay Tin. Kilala ka namin, no? Todi ka kaya pagdating sa pag-ibig. Naks! At saka tol, huwag kang mag-alala. For sure makakahanap ka rin ng babaeng para sa'yo. Ang pabait nyo ah. Kayo ba talaga yan? Wow, hindi na kayo yung tropang kilala ko. Di ba nga sabi mo nagbabago ang tao? Nag-chat na yata yung misis mo ah. Pinapawi ka na? Wait, tignan ko lang si paring Kiko pala. Yung kumpare mong taga-kabilang barangay, ano sabi?
Hindi, nag-aaya ng laro bukas. Basketball? Oo daw eh. Tara, game. Tagal ko na rin hindi nakapagpapawis eh. O sige, re-replyan ko lang to saglit ha. Yun. Ano tol, ready na kayo? Oo naman, kami pa ba? Kating-kating na nga kami maglaro eh. Yan ba yung mga kalaban natin? Malalakas ba yan? Sabi. Yun. Yan ang gusto ko, yung challenging. Go, Oliver! Tambakan niyo ang kalaban! Teka, si Cyril ba yun? Oo, kasama pa si Tin. Baka pag-cheer tayo. Ano yung pag-cheer tayo? Yung kalaban ka mo pag-cheer nila. Galingan niyo! Goro naman. Eh nandun yung manliligaw ni Tin eh. Ay, sino dyan? Yun o, yung katabi ni paring Kiko. Ah, payat ah. Anong nagustuhan ni Tin dyan? Mabait daw eh. Tsaka siya yung may-ari ng water refilling station sa may palengke. Oo, kaya. O basta pare ha, bantay-bantayan mo tong si Teo ha. Eh baka mamaya bigla na lang manapak ng kalaban yan. Mga sira. Hindi naman ako ganun, no? Go, Oliver! Tambakan niyo ang kalaban! Gara pala na ugali nitong si Tin eh. Todo cheer sa kalaban tapos sa atin wala. Ano yun? Hayaan nyo na. Galingan na lang natin sa laro. Let's go! Nice game mga brad. Whew! Congrats! Lakas nyo pala maglaro eh. At tsamba lang siguro. Saka mahusay yung mga taga-cheer namin eh. Para yun lang pinagyayabang pa. O paano? Next time na lang ulit. Salamat sa magandang game ha. Sige, ingat. Kala mo sinong kunwaring mabait? Oh, Teo. Ano nangyari sa'yo? Ba't ganyan itsura mo? Patsut yata kasi natalo tayo. Ayos lang yan, tol. Bawi na lang tayo next time. Nakakasama kasi ng loob eh. Ang iingay ng mga taga-cheer nila. Nahirapan tuloy ako mag-concentrate sa laro. Oh my God! Ang galing-galing talaga nilang maglaro ng basketball. Sinabi mo pa. Pero in fairness, ang intense ng laban ha. Sila Tin yun ah. Pero panalo pa rin sila, Oliver. Iba talaga yung suitor ba, friend? May ibubuga. Dapat lang, no? Sa sobrang lakas natin mag-cheer, ewan ko na lang kung hindi sila ganahang maglaro. Hoy, Celestine! Uy, Teo. Anong binabalak mo? Uy, Teo! Nice game ah. Ang ganda ng pinakita nyo. Wag mo akong nice game. Dahil sa inyo kaya kami natalo. O teka, masyado naman yatang mainit yung ulo mo. Anong hindi iinit ulo ko ang ingay-ingay nyo? Di tuloy ako makapag-focus sa game. Wow, kasalanan pala namin ngayon maging maingay kapag nag-cheer. Anong gusto mo, mag-cheer kami ng pabulong? Eh, bakit ka nag-cheer? Ano ka, high school? O bakit? High school lang ba pwede mag-cheer? Hindi. O, hindi naman pala. Ano ba kinakagalit mo dyan? Eh nakakasama kasi kayo ng loob eh. Kung makapag-cheer kayo sa kalaban, parang hindi nyo kami tropa. Eh, ang babaw naman pala ng kinabad trip mo eh. Sa susunod kasi, maghanap kayo ng mag-cheer sa inyo. Talaga, makakahanap din ako ng papalit sa'yo. Ano? Wait lang ha. Mukhang mas mainit pa yung awayan nyo kaysa sa game kanina eh. Pwedeng chill lang tayo ng konti. Isa ka pa, Cyril. Kung kumampi ka sa kabilang team, parang hindi nyo kami tropa. Abay, ang sarap naman pala talagang sungal-ngali ng bunganga mo eh, no? Eh ano ngayon kung mag-cheer kami sa kabila? Pakialam mo ba? Pagmamayari mo ba yung alangala namin para diktahan kami kung sino yung gusto namin ipag-cheer? Oops, wait lang. Tama na yung away. Eh, pagpasensyahan nyo na to si Teo. Ngayon lang kasi ulit nakapaglaro eh. Parang bata, ang simple-simpleng bagay iniiyakan. Ano ka mo? Uy, tama na kasi pari. Pagsabihan nyo yung tropa nyo ha? Ewan ko kung yamot lang dahil natalo o dahil may iba nang ipinag-cheer si Tin eh. Hindi maka-move on? Ako? Hindi makamove on? Ulul! Baka yung best friend mo ang di makamove on kaya pinapamukha sa akin na may iba na siyang manliligaw. Para kunwari, masaya siya. Alam ko na yung mga ganyang galawan. Teo, na ba? Tama na kasi. Ay, tara na nga. Sayang lang yung oras natin makipag-away sa makitid ang utak. Umuwi na lang tayo. Mabuti pa nga. Bye-bye, losers! Hindi ko pala nasabi sa inyo, Tin is a very matured woman pero minsan may pagka-childish talaga siya. Kung makipag-away siya, akala mo batang hinagawa ng candy. Pero madali din naman siyang sayuin. Konting alok mo lang ng paborito niyang pagkain, mawawala na ang pagtatampo niya.
At yun ang isa sa sobrang nakakainlove kay Tin. Yung kakayahan niya na magpatawad. Yung tipong kahit ang dami mong nagawang kasalanan sa kanya ay pilit niyang aalalahanin yung mga mabubuti mo namang nagawa. At kahit na hiwalay na nga kami ni Tin, ay hindi pa rin nawawala yung ganoong ugali niya. Kahit na hindi na rin maganda ang hiwalayan namin, ay sinubukan niyang ituring ako na parang ordinaryong tropa pa rin. Nakakasama sa saya, sa kulitan at pati na rin sa mga maliliit na awayan. Aaminin ko na sa inyo, in love pa rin ako sa ex ko. Hindi naman siguro ganong kadaling nabubura yung pagmamahal na inipon at tinalagaan natin sa matagal na panahon, hindi ba? Nagpapanggap ako na okay lang ako. Pinipilit kong ipakita na nakalimutan ko na ang lahat ng pinagsamahan namin, pero sa totoo lang, sa loob-loob ko ay mahal ko pa rin si Tin. Gusto kong ako pa rin ang mag-aalaga sa kanya hanggang sa pagtanda namin. Gusto kong siya pa rin ang kasama ko sa pagbuo ng masayang pamilya. Pero bilang respeto sa naging desisyon namin na maghiwalay, ay pinilit kong maging masaya para sa bago niyang buhay. At ako naman ay aabante na rin sa sarili kong buhay nang wala siya. Nang wala ang babaeng naging mundo ko sa loob ng 6 na taon. Uy, tawag. Ay, si Sheena pala. Hello, Sheena? Hello, Tio? Anong oras ka pupunta? Nagbibihis na ako. Papunta na rin ako. Yun, nice. Pwedeng favor? Sige, ano yun? Pwede mo bang daanan si Bill? Bakit? Nasa work pa raw kasi yung maniligaw niya, kaya hindi siya mayahalin. Sus, matanda na yung si Tin. Kaya niya nang pumunta sa inyo ng mag-isa. Sige na, please. Para naman hindi na siya maglakad. Maawa ka naman dun sa takbo. Ay, nako. Alam ko na yung ginagawa nyo. Pinaglalapit nyo lang kami sa isa't isa eh. Hoy, hindi ito naman. Makikisuyo lang eh. Si Teo ba yung kausap mo? Oo, honey. Pinapakiusapan ko kung pwede niyang daanan si Bill. Ako na, ako sabi ko. Hello, Tol. Naku po, ito pa isang sulsul. Ano? Gusto mo ba o hindi? Tinutulungan ka na nga namin papalapit kay Tin eh. Psst. Kahit naman sabihin kong ayaw ko, ipagpipilitan nyo pa rin yung gusto nyo eh. Kaya oo na lang. Yan, ganyan dapat. Sige, kita-kits to na. Okay? O, dahan-dahan sa pagbaba. Kaya ko ng sarili ko. Sungit. Dito na kami. Yun. Akala ko matatagalan pa tayo eh. Hindi pa ba matagal yon? Bagal ko nang magpatakbo eh. Alam mo na. Hi, Tin. Hi! Nasaan yung batang may birthday? Andyan lang yun. Teka, tawagin ka. Kurt! Nandito na ninong Teo mo. Hi po, Ninong Tio. Hi, Ninang Tin. Happy birthday. Happy birthday, Kurt! Ito nga pala yung gift ko sa'yo. Ako din, may dalang gift. Ito. Wow, thank you po, Ninong, Ninang. Anak. Ano kasi, ang totoo, hindi mo talaga ninang si Ninang Tin. Oh, bakit po sabi nyo dati Ninang ko siya? Noon yun, anak. Pero iba na kasi yung sitwasyon ngayon eh. Si Ninong Tio po, ninong ko pa rin po ba siya? Oo naman. Ang totoo niyan. Kaya mo lang naging ninang si Ninang Tin kasi, Okay lang, Mac. Baka hindi pa maintindihan ng bata. Hayaan na muna natin siyang tawagin akong Ninang. Sure ka? Oo naman, at saka napapalapit na rin naman ako sa kanya eh. Oo, sige. Hi, Kurt. Nasaan ang mommy mo? Nasa kitchen po, nagluluto ng food. Gusto nyo samahan ko po kayo sa kanya? O sige. Alam niyo po, Ninang, marunong na po ako magbasa. Talaga? Opo, kasi tinuruan ako ni Mami.
O sige na nga, mamaya ipakita mo sa akin ha. Okay po. Ito talagang si Tin, no? Ang hilig-hilig sa bata. Oo nga eh. Mas close pa nga si Kurt sa kanya kaysa sa'yo eh. Samantalang ikaw yung ninong. Ikaw kasi pare. Hindi mo pa binibigyan ng anak eh. Pambihira. Ano yun, anak muna bago kasal? O bakit? Ganun naman kami ni Sheena, di ba? Pero tingnan mo naman. Masaya naman kami mag-iina ngayon. Kung binigyan ko ng anak yan si Tin, di broken family na kami ngayon. Hirap yung pare. Kaya lang naman kayo nag-iwalay kasi ayaw mo pang maging tatay, di ba? Hindi lang yun, pre. Marami pang ibang dahilan. O bakit? Sila na ba ng Oliver? Hindi pa yata. Yata? Ano, hindi mo tinanong? Ba't ko tatanungin? Hindi nga kami nag-uusap. Pagkakas kayong pumunta dito, hindi man lang kayo nag-usap. Hindi. Tahimik lang buong biyahe. Ganun? Pero palagay mo, sila na. Hindi pa yan. Kilala ko yang si Tin. Pag may jowa yan, ayaw niyang nahihiwalay sa jowa niya. Ligawan mo kaya ulit. Huh? Sabi ko, ligawan mo ulit. Baliw. Ba't ko liligawan? Parang hindi niya naman kasi gusto yung Oliver eh. Kung hindi niya gusto yon, papatigilin niya sa panliligaw yon. Masaya na sila. Maging masaya na lang din tayo para sa kanila. Okay. Sabi mo eh. Teka, nasan pala sila Sunny? Ay, nandun sa likod bahay. Tara, punta natin. Tara. Salamat ulit sa pagpunta nyo, ha? Walang anuman. Paano, mauna na kami? Oy, pre, ingat kayo ha. Ingatan mo tong puso ni Tin, ha? Huh? I mean, ingatan mo yung pag-angkas sa kanya. Hindi. Susunduin ako ni Oliver. Tin, kay Tiyo ka na lang sumabay para naman... Sheena? Alam ko yung ginagawa nyo. And please lang, itigil nyo na. Ha? Wala naman kami... Aminin nyo man o hindi, alam kong gumagawa kayo ng paraan para paglapitin kami ulit ni Teo. Pero ako na mismo yung nagsasabi, walang patutunguhan tong ginagawa nyo. Tin. May iba nang nagbibigay ng halaga sa akin. At malapit ko na siyang sagutin. Kaya malabo yung gusto nyo magkabalikan pa kami ni Teo, okay? Sana irespeto nyo na lang kung ano yung mga desisyon namin. May kanya-kanya na kaming buhay. At hindi kami makakaabante kung pilit nyo pa rin kaming pinagtutulakan sa isa't isa. Okay. Sorry. Akala kasi namin pwede pang... Alam mo na. Salamat sa concern ninyo. Pero sana ito na yung huling beses na pag-uusapan natin to. Sheena, Sonny, Mac, pati na rin ikaw, Teo. Mahalaga sa akin yung barkadahan natin. Pero sana matuto lang din tayong tanggapin na hindi lahat ng bagay babalik sa nakasanayan natin. Ay, sige na. Maglalakad na ako hanggang kanto. Doon ko na lang sasalubungin sa Oliver. Ingat kayong lahat. Siguro naman lahat kayo ay sasang-ayon sa akin na hindi madaling kalimutan ang pinagsamahan nyo ng taong minahal mo sa mahabang panahon. Sinubukan ko kahit gaano kahirap. Sinikap kong iwasan siya para hindi na siya sumagi pa sa isip ko. Pero sa tuwing sasapit ang gabi at mag-isa na lamang ako, ay si Tin pa rin ang naaalala ko. Pinilit kong maging abala sa ibang bagay, sa ibang tao. Pero kapag oras na para magpahinga, kapag payapa na ang utak ko, doon babalik ang mga alaala naming dalawa. Ang mas nagpapalala pa ng sitwasyon ay yung mga taong naging parte rin ng buhay namin. Pinipilit nilang ayusin pa rin yung nasira naming relasyon ni Tin. Gusto nilang maging kami pa rin hanggang sa dulo. Hindi na din maganda ang dating noon para kay Tin. Kaya sumabog na lamang siya sang araw. Ang sakit na marinig mismo mula kay Tin yung katotohanan na wala nang patutunguhan pa yung mga tuksuhan. Na wala na kaming pag-asang magkabalikan. Masakit marinig na may iba nang nagbibigay sa kanya ng pagpapahalaga. Parang dinudurog ang puso ko ng paulit-ulit.
Pero alam nyo kung ano ang mas masakit? Yun ay yung makitang siya mismo ay nahihirapan na rin sa sitwasyon. Alam kong kahit pa paano naman ay may nakitira pa rin siyang pagmamahal para sa akin. Kaya nga naapektuhan pa rin siya eh. Kaya nga nasasaktan pa rin. At para matuldukan na talaga ang lahat, ay matagal akong hindi nagpakita sa kanya. Hindi ako nakibalita. Hindi ako nangumusta. Hindi ganoon kadali yun, pero yun ang alam kong paraan para matulungan ko si Tin at para matulungan ko rin ang sarili ko na tuluyan na ring makalimot. O yan, pwede na to Mare. Hindi na siguro liliparin ng hangin yan. Ay, sa wakas, mapapanatag na yung loob ko. Salamat, Tio, ha. Wala yun. Kung kailan kasi may parating na bagyo, saka pa na-destino sa ibang lugar yung kumpare mo. Huwag kayong mag-alala. Kapag hindi na masyado malakas yung bagyo, susubukan kong dumaan-daan dito para i-check kayo ni Kurt. Salamat ulit. Nga pala. Nakakapag-usap pa ba kayo ni Tin? Nako, mula nung birthday ni Kurt, hindi na ako nagtangkang kausapin siya. Narinig mo naman yung mga sinabi niya, di ba? Masaya na daw siya. Kaya ayoko na lang din makagulo. Ah, okay. O sige na, mauna na ako. Kapag may kailangan kayo, text ka lang sa akin ha. Tio. Hmm. Kachat ko kasi kanina si Tin. O tapos? Mag-isa lang kasi siya sa bahay nila. Yung mga magulang niya kasi umuwi ng probinsya. Nag-aalala ako para sa kanya. Sheena, malaki na yan si Tin. Kung kailangan niya ng tulong, alam naman niya kung kanino siya lalapit. Hindi mo ba siya pwedeng puntahan? Kahit saglit lang. Bakit ko siya pupuntahan? Wag na, makakagulo lang ako sa kanya. At saka baka mamaya malaman pa nung Oliver na pinuntahan ko siya, magkasira pa silang dalawa. Kahit pinatigil na niya sa panliligaw si Oliver? Paano ka mo? Sabi niya. Pinatigil niya sa panliligaw si Oliver? Oo. Bakit daw? Hindi ko na tinanong pero Tio, pwede mo ba siyang daanan? Kamustahin mo man lang kung okay siya. Titignan ko. Sige, basta balitaan mo ko ha. Oo. Ano na ako? Ingat. Grabe, palakas na ng palakas ang bagyo ah. Ano ba? Puntahan ko ba si Tin? Puntahan ko na kaya? Wag na. Kaya na niya sarili niya. Baka mamaya magalit lang yun. Kaya lang, baka kung anong mangyari sa kanya. Bahala siya. Hindi naman siya humingi ng tulong. Pero pag may nangyaring di maganda, konsensya ko pa. Bahala na nga. Susugurin ko na tong ulan. Tin! Ano ginagawa mo? Ba't ka nandito sa labas? Teo, bakit ka ba nandito? Ano kasi? Gusto ko lang sanang i-check kung okay ka. Sabi kasi ni Sheena, wala ka raw kasama dito. Eto, sinusubukan kong tapalan tong bubong namin sa kusina. Kanina pa nga ako dito eh. Ako, delikado yan. Malakas na yung bagyo, baka mamaya kung mapano ka. Wala naman akong choice eh. O sige, ako na dyan. Pumasok ka na sa loob. Paano ka? Kaya ko ng sarili ko. Sige na. Okay.
Teo, ito na lang isahod mo dyan sa tumutulong bubong. Oo, sige. Ang hirap pala pag wala sila papa. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kanina. Akala ko kung ano nang mangyayari sa akin eh. Ikaw kasi, di ka man lang nagsabi na kailangan mo ng tulong. Eh hindi ko rin naman kasi alam na ganito kalala yung bagyo. Kahit na, sana nagsabi ka pa rin. Naisip ko kasi paano kung sungitan mo lang ako. Ikaw lang naman masungit sa ating dalawa eh. Pero thank you ha. Kahit hindi ako humingi ng tulong sa'yo, pumunta ka pa rin para i-check kung okay ako. Hindi naman kita matitiis eh. Buti na lang, kahit papano may konting pag-aalala ka pa rin sa akin kahit wala na tayo. Alam mo, Tin, yung pag-aalala para sa taong naging parte ng buhay natin, hindi naman mawawala yun eh. Kahit na nagkalayo kayo ng landas, basta nagkaroon siya ng malaking papel sa kung sino ka ngayon, palagi pa rin siya magkakaroon ng puwang sa puso mo. Kahit na hindi mo na siya mahal? Malabo yun. Malabo ang alin? Yung hindi mo na siya mahal. Anong ibig mong sabihin? Tin, hindi basta-basta nawawala ang pagmamahal. Palaging may maiiwan at maiiwan na pagmamahal sa puso natin. Lalo na para sa taong nakasama natin ng matagal na panahon. Teo, Siguro nakakalimutan lang natin pansamantala. Natatabunan lang ng ibang alalahanin. Pero sa oras na sumagi ulit sa isip natin yung tao, ipapaalala sa atin nito, ng puso natin, kung gaano natin sila minahal. Na nandyan pa rin yung pagmamahal na yun. ibig mong sabihin... Pahinga ka na. Baka napagod ka kanina sa labas. Ikaw, paano ka uuwi? Dito lang ako. Babantayan kita. Pero, Sige na, wag mo na akong kontrahin. Gusto kong gawin to. Gusto kong maging protection mo. Kahit ngayong gabi lang. Teo, Tin, okay ka lang? Ang higpit ng yakap mo ah. thank you Teo ah. Thank you talaga. You're welcome, Tin. Basta ikaw. Sige na, matulog ka na. Nandito na ako. Safe ka na. Good night, Tin. Oh, humigop ka muna ng sabaw para mainitan yung sikmura mo. Yun, salamat. Hay, dapat nga ako yung magpasalamat sa iyo eh. Kung hindi ka dumating, malamang nagmukha ng resort tong bahay namin. O basta next time, alam mo na, kapag may kailangan ka, magsabi ka lang. Huwag kang mahihiya. Darating naman ako eh. Bakit? Kasi nag-aalala ka sa akin? Ha? Sabi mo kagabi, di ba? Sabi mo yung pag-aalala para sa taong minahal natin, hindi mawawala. Oo, Pati yung pagmamahal? parang ganun na nga. Kaya pala. Ha? Anong kaya pala? Kaya pala kahit anong pilit kong palitan ng galit yung pagmamahal ko sa'yo, ayaw talagang mawala. Tin, Kahit pinipilit kong kumbinsihin yung sarili ko na naka-move on na ako, wala pa rin. Kahit magpapasok ako ng ibang tao sa buhay ko, kapag hindi ko siya kasama, ikaw at ikaw pa rin yung sasagi sa isip ko. Ano, wala ka bang sasabihin? wala eh. Na-speechless ako eh. Pareho pala tayo, Tin. Kapag kausap ko yung tropa, sinasabi ko naka-move on na ako. Sinasabi ko, masaya ka na sa iba kaya masaya na rin ako. Pero ang totoo, ikaw pa rin eh.
Hindi ko naman susugurin yung bagyo kung wala lang tong nararamdaman ko. Teo, Tin, mahal pa rin kita. Bakit ba kasi natin pinapahirapan yung mga sarili natin? Bakit pa tayo nagpapanggap na okay tayo kahit wala yung isa? Kung ang totoo naman, gusto nating bumalik tayo sa dati. Tin, I love you. I still love you. I love you too, Teo. Mahal pa rin kita. Kaya nga nung sinabi ko, ganoon pa rin si Tin. Napakadaling magpatawad. Magagalit lamang saglit pero madali niyang nakakalimutan yung mga dahilan ng galit niya. Doon mo masusukat yung kakayahan ng tao na magmahal. Yung tipong kahit na nag-uumapaw na siya sa mga dahilan para kamuhian ng isang tao, ay nakakahanap pa rin siya ng puwang sa puso niya para sa kapatawaran. Yun ang minahal ko kay Tin. Yun ang minahal ko ulit sa kanya. Sa haba ng pagpapakipot sa kabila ng iwasan at mga bangayan, nagkabalikan pa rin kami ni Tin. Dinala pa rin kami ng tadhana sa isa't isa. Hindi pa rin kami binigo ng mga nararamdaman namin. Nagpapakahirap kami na kalimutan ang lahat ng pinagsamahan namin hindi naman pala yun ang solusyon. Dahil ang totoo ay mahal na mahal pa rin namin ang isa't isa. At hanggat nananatiling malakas ang pagmamahal na yun, ay hindi kami mananalo. Sa huli, love still wins. Bumalik kami sa dati na parang wala nangyari. Napuno ulit kami ng pagmamahal. Napuno ulit kami ng mga pangarap. At sa pagkakataon na ito, alam kong sigurado na kami. Pag-ibig pa rin talaga ang magwawaji. Nagsimula kami ni Tin ng panibagong buhay namin ng magkasama. Sobrang saya naming dalawa noon. Sa wakas, hindi na namin kailangan dayain pa ang mga sarili naming nararamdaman. Ang kailangan lang pala namin ay magpakatotoo. Ibinahagi namin sa mga kaibigan namin ang magandang balita at gaya nga ng inaasahan ay nandiwang ang lahat. Nagbunga yung mga ginawa nilang panunukso. Parang dati lang kung papaano nagsimula ang love story namin. Sa mga tukso at tansyawan. Ang sarap sa pakiramdam na sa kabila ng lahat ng pinagdaanan namin ni Tin, matapos ang lahat ng mga lungkot, galit, iyak, sakit at awayan, ay kami pa rin pala ang nakalaan para sa isa't isa. Ilang buwan lang pagkatapos namin magkabalikan ni Tin ay nagpasya na kaming mag-live-in. Gaya ulit ang dati, magkasama kami sa isang bubong. Nag-uumpisa mga araw namin ng magkasama at sa pagsapit ng gabi ay katabi pa rin namin ang isa't isa. Yun lang naman ang gusto ko, ang gugulin ang oras ko kasama ang taong pinakamamahal ko. Kung pwede nga lang, sana ganito na lang kami kasaya habang buhay. Pero hindi ganon kadali. Kahit ang pinakamatibay at masayang pagsasama ay dinadalaw din ng matitinding mga pagsubok. Pare, ikaw na muna umata. Kailangan ko pa mag-heal eh. O sige. Love, tigil mo muna yan. Wait lang, love. Itigil mo muna yan, sabi. Teo, ano ba? Wait lang kasi naglalaro kami oh. Alam ko hindi ako bulag. Alam mo naman pala eh. Mag-usap nga kasi muna tayo. Ano ba kasi pag-uusapan natin? Di ba pwedeng mamaya na? Teo, isa. Kakausapin mo ko o iiwan kita mag-isa dito sa bahay. Pare, out muna ako ah. Ha? Bakit? Red alert. Ako yari. O sige, bet ka na lang pag okay ka na. Copy. Siguraduhin mo lang na importante yung sasabihin mo ah.
So nagkaka-chat pa kayo ng Trina? Ha? Oo. Paano mo nalaman? Nakilogin ka sa laptop ko kagabi. Nakalimutan mo na. Ay, bad trip. Oo nga pala. In fairness, sweet pa rin siya sa'yo ha? Hindi, ganun lang talaga siya. Huwag mo nalang pansinin. Huwag pansinin. Todo landi sa'yo tapos hindi ko papansinin. Eh ano naman? Hindi ko naman pinapatulan, di ba? Nakita mo naman, friendly convo lang yun. Teo, akala ko okay na. Okay naman ah. Ikaw lang naman yung OA mag-react. Hindi to okay. Walang okay sa ginagawa nyo. At mas lalong wag na wag mo kong tatawaging OA. Ano ba kasing hindi okay dun? May nakita ka bang masama sa convo namin? Wala naman, di ba? Buisit naman. Buisit naman, Teo. Ito din yung pinag-awayan natin dati. Hanggang ngayon, ito pa rin, ha? Hindi mo man lang tinapos muna bago ka nakipagbalikan sa akin. Wala lang naman kasi yan. Eh ano ngayon kung nagchat-chat si Trina? Hindi naman ako nakikipaglandian sa kanya. Ikaw nga todo balandra ka ng katawan mo sa Facebook eh, pinakailaman ba kita? Ano? Galit na galit ka na may nagchat-chat sa akin. Eh ikaw nga tong upload ng mga video mong sumasayaw habang nakasuot ng maiksi. O sino ngayon sa ating dalawa yung naghahanap ng atensyon ng iba? Wow, Teo! Wow! Ang babaw ng ikinakagalit mo, ah. Ano namang problema kung mag-upload ako ng mag-upload? Masama ba? Malamang, may boyfriend kang tao eh. Naghahanap ka ng atensyon ng iba? Bakit, hindi pa ba sapat sa'yo yung atensyon na binibigay ko? Wow! Grabe, ha? Nag-upload lang ng video, naghahanap na kaagad ng atensyon. Bakit, hindi ba? Halatang halata naman na gustong gusto mo yung pakiramdam na maraming lalaki nagko-comment sa mga post mo. Ikaw naman todo reply. Sino kaya sa atin ang OA mag-react? Ikaw! Baka ikaw. Pati comment ng ibang tao binibigyan mo ng mali siya. Ikaw din naman ah. Kung makareact ka sa mga chat ni Trina, kala mo walang lumalandi sa'yo sa comment section. Comment section yon, Teo. Nakikita ng lahat ng tao yon. Kaya kapag may hindi maganda kaming napag-usapan, malalaman mo. Eh itong iyo ha? Chat to. Kayong dalawa lang ang nakakakita. Malay ko ba kung ano pinag-uusapan yung dalawa? O bakit, may nakita ka ba? So dapat ba may makita muna ako bago ako mag-react? Paranoid ka lang. Ay. Iba-block mo ba yung Trina o hindi? Tin naman, nakakahiya dun sa tao. So mas iintindihin mo pa yung hiya kesa sa feelings ko. Okay, fine. I can't believe it, Teo. Naghiwalay na tayo dahil sa Trina na yan. Hanggang ngayon, siya pa rin yung pag-aawayan natin? Sana inayos mo muna bago ka nakipagbalikan sa akin. Sana sinigurado mo munang wala ng ibang babaeng umaaligid sa'yo bago ka pumasok ulit sa relasyon. May isa kaming hindi napaghandaan ni Tin. At yon ay ang dalawin kami ng mga multo na sumira sa relasyon namin noong una pa lang. Totoo nga, bumalik kami sa dati. Kung gaano kami ka-in love noon, ganon din ngayon. Pero pati yung mga naging problema namin noon, ay yun pa rin ang sumisira sa amin ngayon. Meron kasing pinagselosa na babae si Tin noon. Wala namang namagitan sa amin nung babae niyon, pero dahil nga hindi naman na naputol ang komunikasyon namin, ay nahirapan akong kumpinsihin si Tin na wala lang naman talaga ang lahat. Hanggang sa pumayag na lang ako sa kagustuhan niya na i-block ko na nga si Trina. Hindi lang naman si Tin ang may issue sa akin. May mga ginagawa rin siya na hindi ko nagustuhan. Pero bakit parang ako lang ang nag-a-adjust? Bakit ako lang yung willing na magbago para sa relasyon namin? At dahil nga mahal ko si Tin, ay hinahayaan ko na lamang na lumipas sa mga bagay na hindi namin napagkakasunduan. Siguro sa itinatakbo ng kwento ko ay naintindihan nyo na kung ano talaga ang problema namin ni Tin. Hindi namin napag-usapan yung mga naging dahilan ng paghihiwalay namin noon. Marami kaming naging problema na hindi na solusyonan. At hanggang ngayon, yung mga problema pa rin na yun ang patuloy na nagsisilbing anay sa relasyon naming dalawa.
Teka, ano nangyari dun? Bakit? Iniwan mo na naman tong hugasin sa lababo. Hayaan mo lang dyan, hugasan ko rin paglabas ko. Di ba sabi ko huwag kang mag-iiwan ng maruruming plato sa lababo? Dumarami yung ipis dito sa bahay eh. 3 piraso lang naman yan eh. Kahit na, pambihira naman Teo eh. Ilang beses na nating napag-usapan to. Para naman ako nakikipag-usap sa bata niyan eh. Oo na, sorry na. Sorry, puro na lang sorry. Eh, anong gusto mong gawin ko? Kung totoo yung sorry mo, baguhin mo na yung ugali mong ganyan. Kaso hindi eh. Noon pa natin pinag-aawayan yan pero hanggang ngayon, hindi mo pa rin nababago. Oo na, sige na. Naga-aga yan ang ibubungad mo sa akin. Hugasan ko agad pagkatapos kong maligo. Wag na, ako na. Nakakahiya naman sa'yo eh. Nasaan na ba yung polo ko na yun? Love, Oh, nakita mo yung polo kong black? ano? Yung polo kong black, nakita mo? Ano yun? Tinatanong ko kung nakita mo yung polo kong black. Ah, nasa laundry basket. 2 weeks ago ko pa sinuot yun ah. Hindi pa rin nalalaban hanggang ngayon? Eh paano malalabahan? Hinayaan mong nakatago sa bag mo ng ilang araw. Kung hindi ko pa nakita, hindi ko pa maililipat sa laundry basket. Ang bihira naman oh. Ba't kasi hindi chinecheck lahat ng maruruming damit bago maglabay? Oh, eh sino may kasalanan? Eh ikaw tong hindi naglalagay ng marurumi mo sa laundry basket eh. Eh kung sana chinecheck mo muna lahat bago ka maglaba, wala sanang maiiwan na marumi. Kung nilagay mo sana kaagad sa lagayan ng marurumi, eh di sana nalabhan na. Palibhasa kasi hanggang ngayon, burara ka pa rin. Hindi ka pa rin natututo. Oo na, ako na naman yung mali. Totoo naman eh. Sinong sisisihin mo sa pagiging burara mo? Ako? Alam mo, hanggang ngayon napakabungangera mo pa rin. Hindi ka pa rin nagbago eh. Kung inaayos mo sana yung ugali mo, wala sana akong dahilan para magbunga nga ng ganito. Once a bungangera, always a bungangera. Ako pa sinisi mo sa pagiging nagger mo. Sige na, ituloy mo na yung ginagawa mo. Maghahanap na lang ako ng ibang isusuot kaysa masira umaga ko. Basta pare, ang sa akin lang, hanggat nabubuhay ako, hindi ko pababayaan yung inaanak ko. Pangalawang magulang ako niyan eh. Salamat, pre salamat. Di talaga ako nagsisisi na kinuha ko kay Ninong ni parang Sunny. Abay, tama lang naman na kami ang kunin mong ninong. Sino ba bang malalapitan mo? Kami lang din naman, di ba? So, di tropa tayo eh. Dahil dyan, cheers tayo pare. Cheers! Love, tara na, uwi na tayo. Teka lang love, may isang bote pa oh. Huwag niyo nang ubusin yan. Sa susunod na lang, gusto ko nang magpahinga eh. Uy, pare. Nangyari doon sa inaanak mo. Nakatulog na rin. Oo, napagod yata kakalaro. Kung gusto mo, saluhan mo muna kami rito. Ah, hindi na pare. Gusto ko na sanang umuwi para makapagpahinga na sa bahay eh. Ipagpapaalam ko na sana tong kumpare nyo. Okay lang ba? No, nagkakasiyahan pa kami. Oo nga naman love. Minsan lang naman to eh. Ay, o sige kung ayaw mo, ako na lang uuwing mag-isa. Oo, teka. Ano na naman bang kaartihan yan? Kita mong nag-happy-happy kami. Kita ko nga. Kaya nga uuwi na ako, di ba? Love naman. Nakakahiya sa mga kumpare ko oh. Ay, hindi pare. Sige na. Huwag mo na kami intindihan. Unahin mo na yung si Kumare at mukhang naglalambing. Sige na pare, may next time pa naman eh. Pasensya na kayo pare ah. Mukhang code red na naman eh. Wala yun, pre. Kaya talaga mga babae dapat iniintindi. Ano pa nga ba? Tayo naman lagi umiintindi sa kanila. O siya, pauna na kami. Sige, pre. Ingat kayo, ha? Ingat pare. Ano bang nangyari sa'yo at bigla-bigla ka nalang nag-aayang umuwi? Sinabi ko na, di ba? Gusto ko nang magpahinga. Yun lang? Gusto mo lang magpahinga? Sariling kagustuhan mo lang iniisip mo? Paano naman ako?
Hindi mo man lang ba naisip na nakakahiya dun sa mga kumpare ko? Kaya nga sabi ko, ako na lang uuwi, di ba? Hindi naman kita pinilit na samahan ako. Tapos ano, aartehan mo ako pagdating ko mamaya. Pwede ba, Tin? Hindi na tayo mga bata. Ayusin mo yung ugali mo. Hindi mo kasi ako naiintindihan eh. Naiintindihan saan? Ba't kasi hindi mo sabihin kung may problema ka? Tapos, pag sinabi ko, magagalit ka. Eh kung may dahilan naman para magalit, natural lang yun. Ang importante, nasabi mo. Teo, nakakapagod na rin kasi. Yung pinag-aawayan natin dati, yun pa rin yung mga pinag-aawayan natin ngayon. Hindi naman natin problema dati kung mag-inom ako kasama sila pareng Mac ah. Ngayon ka lang naman nagkakaganyan eh. Teo, ayoko na nga kasi doon. Hindi ako komportable. Bakit nga? Ano bang dahilan? Bakit bigla mo nalang gustong umuwi? Gusto mo talagang malaman? Malamang, kaya nga tinatanong eh. Gusto ko nang umuwi kasi naiinggit na ako kay Sheena. Ano? Naiinggit ako habang nakikita ko siya na may inaalaga ang anak. Naiinggit ako kasi siya, may sarili na siyang pamilya. Naranasan na niyang maging nanay, samantalang ako hanggang ngayon naghihintay pa rin na mabago yung isip mo at pumayag kang bumuo tayo ng pamilya. Ang bihira naman, Tin. Hanggang ngayon pala, yan pa rin yung nasa isip mo? Oh, bakit? Masama ba? Ikaw na rin yung nagsabi. Hindi na tayo mga bata. Kailan mo balak lumagay sa tahimik? Kailan mo balak magkaanak? Kapag uugod-ugod na tayo? Tin, kasi nga hindi pa ako handa. Hindi naman biro yung gusto mong mangyari. Pamilya yan, hindi na lang tayong dalawa yan. May batang involved. Hindi natin pwedeng pasukin yan ng merong isa sa atin na hindi handa. At ako yun. Hindi ko naman sinabing gawin na natin kahit hindi ka pa handa eh. Ang sa akin lang, kailan ka magiging handa? Alam mo, di bali na lang. Kalimutan na lang natin to. Total, mukhang hindi naman magbabago yung isip mo eh. Kahit anong sabihin ko rito. Itutulog ko na lang tong sama ng loob ko. Good night. May isang bagay pa akong hindi naikwento sa inyo. At yun na siguro ang pinakamatinding dahilan kung bakit kami naghiwalay noon ni Tin. Gusto na kasi niyang magkaroon ng anak. Gusto niyang bumuo na kami ng sarili naming pamilya. Pero hindi ko siya napagbigyan noon. Sa isang simpleng dahilan na hindi pa nga ako handa. Oo, sigurado na ako kay Tin. Alam kong siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Siya lang ang gusto kong maging nanay ng mga magiging anak ko. Pero wag naman sana agad-agad. Handa na akong ibigay yon sa kanya pero hindi pa ngayon. May pagdadalawang isip pa ako, hindi kay Tin, kundi sa sarili ko. Hindi ako sigurado kung kaya ko na bang maging tatay. Kung handa na ba ako sa isa pang malaking responsibilidad. Mali ba na hindi ko na ibigay ang pinakamagandang regalo sana na hinihingi sa akin ni Tin? Hindi ba't mas mali naman kung pagbibigyan ko siya dahil lang sa napilitan ako? Gulong-gulo ang isip ko noon. Gusto kong sisihin ang sarili ko dahil hindi ko maibigay ang ganap na makapagpapasaya sa taong pinakamamahal ko. Yun lang naman ang gusto ko sa buhay. Ang mapasaya si Tin. Ang makita siyang nakangiti habang inaalagaan ng pamilyang binuo namin. Ang pamilya na matagal na naming pinapangarap. O, yan na pala si Tio eh. Uy, parin Teo, buti nakarating ka. Siyempre naman, malakas ka sa akin eh. Happy Fiesta. Salamat pare, tara sa loob. Ang layo pala nitong bagong bahay nyo. Oo nga eh, dito kasi gusto ni Commander para daw malapit pa rin sa mga kapatid niya. Yun o, poging-pogi pa rin tayo, pre ah. Diba siyempre? Kumusta ba? Eto, ayos naman. Kahit pa paano nakakaraos. Mabuti naman kung ganon. O, ikaw ba? Tagal mong walang paramdam ah. Nako, eto, tumatanda na. Pero ayos naman.
Nga pala, Tiyo, bakit hindi mo pa sinabay si Tin? Hindi. Ano kasi, may idinaan ako kila mama. Pero paparating na rin naman siguro yun si Tin. O baka siya na yan. Oo, siya na nga. Yung ngiti pa lang niya, siyang siya na eh. Nax, talagang kabisado mo si Tin ah. Teka, salubungin ko lang ah. Hi guys! Hi, Tin! Grabe, ngayon na lang ulit tayo na kumpleto ha. Gano'ng katagal na ba? 5 years? Oo nga. Oh my God, ang tagal na. Yan na ba yung inaanak namin? Ay, oo nga pala. CJ, Nak, bless ka muna sa kanila. This is Ninang Sheena, Ninong Mac, Ninong Sonny, and Ninong Teo. Hi CJ, ang laki mo na. Oo nga, no. Ngayon ka lang nagpakita. Ang dami na naming utang sa'yo. Pasensya na ha. Busy sa buhay may pamilya at saka madalas nandun kami sa side ng family ni Oliver. Okay lang yan. Babago lang talaga ang panahon. Kung dati sa barkada nauubos ang oras natin, ngayon sa mga sariling pamilya na. Itong si Teo lang naman yata ang walang balak magkapamilya sa atin eh. Hoy, ako na naman nakita nyo. Tara na, kumain na tayo sa loob. But yet so far away. Close your eyes, and I'm right by your side. Turn around, and I'm there safe and sound. O, paano ba yan, mga pare? Kailangan na umuwi. Maaga palakad namin bukas eh. Ayos lang yan, salamat sa pagpunta. O, sige. Happy fiesta ulit, ha? Hayaan nyo, sa birthday nito si Sheena, doon ulit tayong lahat sa bahay, ha? Oo ba? Gawa ko dyan. O sige, mauna na kami. Kita-kits na lang ulit kami sa susunod. Ingat kayo. Ikaw, Tin, paano ka pala uuwi? Sasabay na lang ako kay Teo. May dala naman siyang sasakyan eh. Ah, okay. Bye-bye, guys! O paring Sunny, mauna na rin kami. Ihahatid ko lang itong mag-ina sa kanila. Sige pare, ingat sa pagmamaneho ha. Salamat. Tara natin. Tara. Ang himbing ng tulog ni CJ ah. Mukhang napagod sa pakikipaglaro kay Kurt. Sinabi mo pa. Bibong bata yung anak nyo, no? Oo nga eh. Ibang-iba sa ugali ng daddy niya. So, kumusta naman ang buhay may bahay? Eto, nakakapagod pero masaya. Halata nga sa'yo eh. Na masaya ka. Ikaw, kailan mo balak mag-asawa? Nako, kung ako sa'yo, kumilos ka na bago mapagod sa kakahintay yung mga babaeng. Mga babae talaga? Pero seryoso, wish ko sana makahanap ka rin ng mag-aalaga sa'yo pagdating ng araw. Ikaw talaga yung nag-alala sa akin eh, no? Sabi mo nga sa akin dati, di ba? Ang pag-aalaga para sa taong naging parte ng buhay natin, hindi na mawawala yun. Nakalimutan mo na. Iba naman kasi yung tinutukoy ko noon na pag-aalala. Yun yung pag-aalala na may halong, alam mo na, may konting pagmamahal. Meron pa rin naman Ano ka mo? Yung pagmamahal, meron pa rin kahit papano. Talaga? Oo, pero ibang klaseng pagmamahal na. Hindi na yung klase ng pagmamahal na handang sugurin ng bagyo, kundi yung klase ng pagmamahal na pinagtibay na ng panahon. Pinagtibay ng panahon para maging handa para sa mas tamang tao. Mismo, natumbok mo. Sorry, Tin ha. Sorry if I wasn't ready. Okay lang yon. May mali rin naman ako. Pinilit kita noon kahit hindi ka pa ready. Pero kung ngayon mo sinabi sa akin na gusto mong bumuo ng pamilya, baka naiba ng konti yung sagot ko sa'yo. Diyos ko, Teo.
Buti na lang talaga hindi kita hinintay. Konti na lang expire na yung bahay bata ko, no? Ngayon ka lang naging ready? Sorry na nga eh. But I'm happy na ready ka na. Sana talaga mahanap mo na si Miss Lucky Girl. Actually, meron na. Hinihintay ko na lang siyang umuwi from Canada. Oh, nice! Masaya ako para sa'yo. Thank you. Ay, dyan na lang pala kami sa may puting gate. Sure. Wait, tatabi ko lang. Thank you sa paghatid, Teo, ha? Walang anuman. Hanggang sa uulitin, Tin. At saka, salamat na din. Salamat sa lahat-lahat. Sa wakas ay nakita ko na rin kay Tin yung ngiti na matagal ko nang gustong makita mula sa kanya. Yun nga lang, hindi na ako ang dahilan. Hindi ako ang nakapagbigay sa kanya ng ganap na kasiyahan. Hindi ako nakasama niya sa pagtupad ng mga pangarap namin na magkaroon ng pamilya. Naghiwalay kasi kami pagkatapos namin pagtalunan ulit ang tungkol sa pagkakaroon ng anak. Wala talaga eh. Hindi pa talaga ako handa noon. Mahirap namang ipilit ang isang bagay na hindi pa napapanahon. Ang ending, naghiwalay pa rin kami ni Tin. At para hindi na maulit yung dati na maraming nangingialam sa buhay namin, ay mas minabuti ko lang magpakalayo-layo. Nagtrabaho ako sa ibang bansa ng 4 na taon. At sapat na panahon na yun para mahanap namin pareho ang totoong para sa amin. Tin was my one great love. At kagaya pa rin siya ng dati. Napakalaki ng puso para magpatawad. How ironic, kung kailan wala ng pag-asa para magkabalikan kami, ay saka lang namin napag-usapan ng maayos yung mga issues namin. Pero okay na din, at least natanggap namin ang lahat ng maluwag sa loob namin. Ngayon ay malayang-malaya na kaming umabante sa kanya-kanya naming mga buhay.